Huli niya! Huli niya! Kaya bitiwan niyo ako! Mga hayop! Bitiwan niyo ako! Walang niya! Kailangan natin maraming usok dito. Kailangan pa natin. Yung Vicks dito, yung Vicks. Yan. Ready na kayo? Let's go, ha? O, sige, position, ha? Position! Okay. Ito ba ako? Ito? Sige. Motor! Ready? Action! Wag! Bitiwan niyo ako! Iba! Sa likod, sige! Ipakita ka na ko! Sige! Bigla! Bigla ka! Sige! Ayan! Sige! Okay! Cut! Okay. Okay! Galing, ha? Galing, ha? Tama yung ginawa. Ganyan nga, ha? Sige. Sige. Dito na camera natin. Yung dali, ha? Pare, pahig ka ba nun? Hi. Kayo na ba kayo? Halika nga. Oh, ano na naman yan? Nakahubad ka na naman, ha? Nakahubad, likod ko lang naman ang nakita. At saka yun ang inuutos sa akin ni Derek dahil hinihingi sa istorya. Hinihingi si istorya. Lagi na lang hinihingi si istorya. Katulad ng huli mong pelikula. Hoy, pwede ba? Naka-plaster ako dun ha, walang nakita. Parang hindi kita kilala. Dagdagan lang ang talent fee mo, eh. Ano? Ikaw napakababa ng tingin mo sa akin. Kung palagi ka nalang ganyan, mas mabuti pang mag-break na tayo. Ang gusto ko sa boyfriend ko, yung nire-respeto ko. Sagabal ka lang sa pagsikat ko, eh. Sino tinakot mo? Maraming babae dyan. Shit. Shit ka rin. Elvira! Ready na ba? Pare, cool ko lang. Eric, Pare, tama cool na ko yan. lang. Cool ka lang, pare. Halika. Romel, dalian nyo, ha? Opo. O, saan ka na naman pupunta? Doon na naman sa mga barkada mong ina-atchoy ka. Hindi ho, inay. Ang mabait nga nila Eric, eh. Ang babait. Nakikita ko yata kung paano kanila tinatrato kapag nandito sila. Sinusweldohan ka ba nila? At panay utos nila sa'yo, ha? Lambing lang ho yun, inay. Kung hindi dahil sa kanila, makakapasok ba ako sa mga shooting at kung saan pang lugar. Panay ka kalokohan. Ano naman ang mapapala mo doon? Malay nyo, may makilala akong backer. Mabigyan ako ng scholarship para makapag-aral bilang piloto. Piloto? Naku, Atan. Manong huwag kang mangarap ng gising, ha? Yan, pagpipiloto, para sa mga may kaya lang yan. At saka hindi ba kasi simula mo pa lamang ng komersyo?
Eh, doon ko pa naman ho sinasabi sa inyong wala akong hilig sa komersyo eh. Manong, wag na tayo magtalo, no? Ang mabuti pa, mientras bakasyon, tulungan mo muna ako sa paggarasyon ng pagkain. Inay naman. Hoy, tumulong ka muna Aalis dito. ho ako eh. Lintik na. Kuya. Oh, bakit? Hindi naman pero. Sige na. May bibili lang ako. Oh, eto. Ito lang. Eh, wala na akong pamasahe. Hoy, tama na yung pagbibilyar nyo. Late na tayo. Sabi ni James, kailangan maga daw tayo. At pakikilala niya yung bagong models na sa atin. Kanina pa kami ready, ah. Ikaw nga hinihintay namin, eh. Hoy, Jonathan, yan ba susut mo? Oh, bakit? Party itong pupuntahan natin, hindi fair yan, no? Oh, si Jonathan na naman na nakita mo. Masisisi mo ba yung tao kung talagang baduy siya? Oy, uso ngayon ang baduy ah. Baduy. Anong uso-uso? Ito suit mo. Nakakahiya kay James. Baduy. Eto na, pare. Ayun. Hi! Ano kayo? Hi, hello. Saan yung barkada? Pare. Jonathan. Jonathan. Celeste, take first. Hi, nice meeting you. Bakit yan lang kayo? Kanina ko pa hinihintay ah. Uy, ang ganda-ganda naman ng ano mo, na flower mo. Tara. Oh, halika na. Halika na. Hoy, pare. Hi, Ann. Al. Kumusta ba? Hoy, pare. Hi. Ayun. Oh. Happy birthday, James. For you. Hoy. Hi. Thank Aray. you, ha? Gusto ka na? Birthday. Hi, thank you. RJ, pare. Happy Oh, birthday. kumagay na ako, ha? Oh, sige, enjoy. Do you have a light? Ay, hindi ako naninigarilyo eh. Sino ka ba? Anong pangalan mo? Jonathan, ikaw. Jonathan, baka gusto mo akong ikuha ng lighter at ng gin tonic sa counter. Oo, sandali lang. Edmundo, ano ba? Hindi ka pa ba nagsasawa niyan? Sinusubukan ko lang itong bagong camera ko. Come on, give me a sexy pose. Ano ba? Come on. Isa lang. Baba natin. Isa lang. Ano Ano pakipot? ba? Rachel. Come on. Oh, ilang beses na ba Edmundo, kita ano pinuna? ba? Yan. Hold it. Ayoko one na. more drink, Rachel. Edmundo naman eh. Ang tipsy na eh. Come on. Naman eh. Sarap. Ay, isa pa. Come on. Nahihilo One na more. ako. One more.
Amoy pawis na ako eh. Di maligo ka. Maligo tayo. Hello? Ha? Sino to? Hello? Bakit hindi ka sumagot? Ako ho yung kausap nyo kagabi, Miss Rachel. Nalaman ko ho yung telephone number nyo at saka pangalan nyo dahil ho naiwan nyo yung bag nyo kagabi. Kaya ho ako tumawag sa inyo. Bag? Anong bag? Ang dami-dami kong bag dito. Baka hindi akin yan. Will make a splash in the papers tulad ng ginawa ng sister ko nung launching picture mo. Semi-ball drama. Ito bale ang comeback picture mo after 5 years. Yun na nga ho sanang pakikiusap ko. Oh. Kung pwedeng, huwag na muna natin masyadong i-press release. Aba, ha? Hanggat hindi pa natin nauumpisa na natatapos ang pelikula. Bakit naman? Comeback picture mo ito, ah. Kailangan bongga natin publicity, no? Kailangan bonggahan. I know. Ha? Naku, kinakailangan magbigay tayo ng mga white envelopes. Yung bang relevant sa kung kanino dyan na press people. Para muling bumangon ang pangalan mo. Kita mo naman matagal ka nawala dito sa show business, ha? Alam mo ng mga tao, kapag nawala ka, kahit sandali lang, ay nakakalimutan ka na. Kaya kailangan yun. O, ano, di ba? Anong say mo, ha? Excuse me. Ha? Anong ginagawa niyo rito? Sinusundan mo ba ako? Sinusunod ko lang utos si Mayor. Kung pakakainin ka pala ng bato, kakainin mo. Alam mo naman kasing ayaw na niyang gumagawa ka ng pelikula eh. Lagi mo naman siyang sinusuway. Wala kang pakialam sa gusto kong gawin. Wala ka rin pakialam kung anong kailangan kong gawin. Trabaho ko. Ang pakialaman kung anong ginagawa mo. Kung saan ka nagpupunta. At kung sino ang kasama mo. Binabayaran ako ni Mayor para gawin yan. Dapat maintindihan mo ako. Dahil binabayaran ka rin. Okay lang yan. Kasama sa bayad yan eh. Naiinis kasi ako sa pagmumukha ng Falco na yan. Sa tuwing nakikita kong nakabuntot yan sa akin, nasisira ang araw ko eh. Patigilin mo na nga yan, Edmundo. Kundi iwanan kita. Bakit naman kasi kailangan mo pang magtrabaho? Sinusustentuhan naman kita. Pati pamilya mo, sinusustentuhan ko. Kung kulang pa, di dadagdagan ko. Hindi yun, Edmundo eh. Gusto ko lang naman makatikim na kahit na konting freedom na gumawa ng gusto ko. Na ako lang. Gusto ko lang naman kumita ng perang pinagpaguran ko eh. Bakit? Hindi mo pinagpapaguran ng perang binibigay ko sa'yo? Hindi mo ako naiintindihan. Naiintindihan kita, Rachel. Kaya nga hindi kita pinagbabawalan.
Libre kang pumunta maski saan mo gusto. Nabibili mo ang lahat. Maski anong gusto mong gawin, nagagawa mo. Pero hindi ako pwede magkamali. Right. Kahit na saan ako magpunta, pinababantayan mo ko. Kahit na anong gawin ko, inaalam mo. Wala tuloy taong makalapit sa akin eh. Sinasama mo nga ako sa mga party pero hindi mo naman ako kinakausap. Ginagawa mo lang akong pag-display. Don't you see, Rachel? You cannot get involved with any other guy. Maski artista, hindi ka pwedeng ma-involve. Magsiselo sa mga fans mo. When you walk into a room, I want everybody in that room to lust after you. Pero akin ka lang. I'm just getting my money's worth, Rachel. When I bought you, I bought a movie star. And I expect you to act like a movie star for me. Even in bed. Pwede kang mag-artista muli. Why not? You can do it. Only this time, ako lang ang audience mo. Hmm? Feels good? Hmm? Nagpipeni kaya yung Rachel Suarez na yan. Alam mo ba kung bakit matagal lang din nag-artista yung crush mo, ha, Jonathan? Dahil ginawa na siyang krita ni Mayor Guatlo. Hindi Maniwala ka sa akin. Pinagchichismisan niya ng mga kaibigan kong baklang couturier eh. There goes my heart. There goes my happiness. Ito talaga pare, di naman bagay sa'yo yan eh. Eh, gurang na yan eh. Mahigit lang naman siyang 20 ah. Ikaw, mahigit 10. Huwag ka mag-alala, Jonathan. Papakilala ko sa'yo yung nanay ng kaklase ko. Mga ulol, nakita niyo na ba kung paano mga si Jonathan? Ha? Huwag ka mag-alala, pare. Tutulungan kita. Kabisado ko yata kung paano manlikaw ng mga starlets. Ano? Kabisado? Eh, 3 na yata ang starlet ang bumabasted sa'yo eh. Ulol, ako nang babasted. Ikaw, nakahalik ka na ba ng chick? Niamag natin yung uso mo eh. Puro ka Walkman. Thank you, pare ah. Can't afford eh. Wala yung pare. Anong ginagawa ng mga cards ko? Kaya lang naulahan ka yata eh. Kanina pa yun ah. Pare, aalis na yata. Did you enjoy the night? Of course I enjoyed. O, paano? Saan tayo pupunta? Pare, sumibot ka na. Ano ba? Ano ba gusto mo? Sumibot ka na lang. Bakit? Sino ba kayo? Basta sumibot ka na. Hindi ka na. Sumibot ka sa... Kulit mo ah! Tigas ka, boy. Jonathan, sandali! Wag. Palkon, tama na! Tama na! Tigilan niyo na siya pa! Samahan mo ako, halika! Umalis ka dyan, ano ba? Halika! Jonathan, saan mo pupunta? Kaya na!
Walang hiya kayo. Sumusunod kayo, ha? Sino ka? Nagkakilala na tayo sa disco. Tumawag na ako sa'yo. Naiwan mo kasi yung bag mo eh. Ikaw ba yon? Para ka palang si Falcon. Sunod ka ng sunod. Wala pa akong babaeng sinundan. Ikaw lang. Wow! Wala akong masabi. Oops. Thank you. So, saan ka nag-aaral? Sa Trinity. Pero bakasyon kami ngayon eh. Ikaw, anong natapos mo? Nagbibiro ka ba? Any high school diploma, hindi ko natikman eh. Ganyan ka ba lagi? Anong ganyan lagi? Parang may pagka-dense. Parang probinsyano. Tiga saan ka ba? Sa Project 4. Nagrarasyon ng pagkain ng nanay ko. Wala na akong tatay. Rachel, fans mo ako eh. Siya nga. Eh di napapanood mo yung mga pelikula ko noon. Yung mga pelikula kong walang kwenta. Ano nang napanood mo? Yung nagsasayaw ka, yung dancer. First movie ko yun eh. Introducing ako doon. Ang ganda. Ang ganda-ganda mo ron eh. Saan mo napanood? Ang tagal na nun ah. Kahapon, sa Betamax. Okay ka nga namang fan, no? Ito ang pinakamalungkot na parte ng Maynila para sa akin. Ewan ko ba kung ba't lagi ako nalulungkot sa tuwing meron akong nakikita mga vapor na nakaparada dyan. Gusto ko maging piloto. Talaga? Gusto mong lumipad? Lagi ka bang ganito? Di naman. Sa gabi lang. Kapag sinusumpong ako, marami kasi akong kinaiinisan eh. Anyway, gusto kita maging kaibigan. Magkita ulit tayo, ah. Lagi ka ba nilang binabantayan? Halika na. Ihahatid na kita doon sa inyo at baka hinahanap ka na ng nanay mo. Ang dami-dami naman ng binili mo, Rachel. Eh, hindi ko naman ho binili ang lahat ng ito, inay. Ang iba nga nito, hindi ko lang magamit eh. At saka hindi ho ba next week birthday ni Gigi? Eh, di Oo. magpapaparty kayo? Wala akong balak magpa-party, ate. Ho, ikaw naman. Eh, di imbitahin mo yung mga co-teachers mo, magpa-party kayo dito. Bakit? Pupunta ba kayo ni Mayor? Ay, oo nga pala. Ito nga pala yung mga pasalubong kong mga laruan para sa'yo, Junior. Oh, tingnan mo itong mga laruan na to. Ang gaganda, no? O pag-iingatan mo yung mga yan, ha? Mamahalin yung mga yan. O anong sasabihin mo? Thank you po. You're welcome. Ang itay? Nasa repair shop, nagsa-sideline. Ate, wag mo na nga bibigyan ng mamahaling laruan itong si Junior. Nagagalit ang asawa ko eh. At saka nasasanay eh. Eh baka hindi naman namin kaya. Tsaka natututo ng maling values. Naiisip tuloy na lahat ng bagay na bibili ng pera. Sandali nga, Gigi. Kanina ko pa nang papansin eh. Galit ka na naman ba sa akin? Bakit na naman? Sa eskwelahan, sa faculty party, pinagchichismisan ka. Ikaw at si Mayor Guatlo. Hindi naman kita kayang pagtanggol dahil tama naman sila. Hindi ko na nga alam kung saan ko ilalagay itong pagmumukha ko eh. Nauubusan na ako ng mga kaibigan sa eskwelahan. Dahil sa'yo. Dahil sa kahihiyan.
Yung kahihiyan na sinasabi mo, yun ang sumusuporta sa inyo. Kaya nga kahit kalabaw ako sa pagtatrabaho, para hindi na kami umasa sa'yo. Para kahit laruan ng anak ko, hindi manggaling sa... Galing saan? Ha? Galing saan? Hindi mo alam? Sabihin mo! Hindi mo alam kung saan galing? Tumigil na kayo! Ano ba kayo? Rachel, tuwing dadalaw ka dito, lagi na lang kayo nagbabangayan. Gusto niyo mag-away? Doon sa kalye! Sige, doon kayo mag-away! Sige! Di niyo gamitin mga pinag-aralan niyo. Devi, dinalang kita ng mga sigarilyo, oh. Ito, oh. At saka mga damit. Kumusta ka na, Levi? Buti hindi ka nagsasawang dalawin ako. Ba't mo naman nasabi yun? Alam mo namang hindi ako magsasawang dalawin ka kahit kailan, hindi ba? Gil, hindi na yata ako makakalabas dito, Gil. Makakalabas ka rin, Levi. Tigilan mo lang yung ka-attempt mong tumakas. Nagkakanda patong-patong tuloy ang sentensya mo, eh. Tumututol ang kabuhang ko. Bawat parte ng katawan ko sa pagkakakulong ko rito. Marami naman dyan sa labas. Mas kriminal pa sa akin. Nagpapasasa lang sa buhay. Gagawa tayo ng paraan, Levi. Gil, naalala mo noon? Nung bata pa tayo. Ang sabi ko, ang pangarap ko ay kumita balang araw ng 1 milyon. Gil, wala na ngayon yun. Tulungan mo ako makalabas dito, Gil. Unti-unti nila ako sinisira dito. Dahan-dahan nilang hinihikop ang aking pagkatao. Tulungan mo ako bago ako maupos, Gil. Gagawin ko ang kahit ano. Makalabas lang ako dito, Gil. Levi. Levi. Gil. Tulungan mo ako. Edmundo, di ba nasabi mo noon na kaibigan mo yung direktor ng Muntinlupa? Oo, bakit? Huwag kang tatanggi. May pabor akong hihilingin sa'yo. Paano akong tatanggi? Hindi ko pa alam kung anong gusto mo. Alam ko naman pagbibigyan mo ako, eh. May kaibigan kasi akong matagal nang nakakulong. Sino? Yung Levy? Rachel, hanggang ngayon ba naman na hindi mo pa ako kilala? Wala mas isang detalye sa buhay mo na hindi ko alam. Pamilya mo, mga leading man mo, lahat ng trabaho ang pinasukan mo noon. Si Levy, your first and only boyfriend. Tulungan mo na ako, Edmundo. Wala na kami ni Levi. Naaawa lang ako sa kanya, eh. Naawa o gusto mong magkabalikan kayo? Meron na ba akong nagawa na hindi mo nagustuhan? Bakit ka natatakot na makalabas siya? Sige na, Edmundo, please, tulungan mo ako. I promise, magpapakabait na ako. Babawas-bawasan ko na yung paglabas-labas ko sa gabi. Hindi ko nabibigyan ng sakit ng ulo si Falcon. And I promise I'll be the best movie star for you. Ha? Gagawin ko lahat ng hilingin mo. Yung dati mong boyfriend is a born criminal. Lahat ng klaseng pagnanakaw at smuggling ay nagawa na niya.
Hindi ba't labas-pasok siya sa bilangguan? Ilabas man natin siya, papalik din yon. Hindi. Kukumbinsihin ko siyang magbagong buhay. Once a criminal, Rachel. Always a criminal. Kagaya ng mga kasama mo sa City Hall. Hey, you're getting to be witty. Sige na naman, Edmundo, please. Tulungan mo na ako. Sige, isipin ko. Magbihis ka na. Meron pa tayong parting pupuntahan. Gusto ko isuot mo yung damit na binili ko sa'yo sa Hong Kong. I want you to look really sexy. Come here. One for... Boss, mukha may sumusunod sa ating kotse. Naloko na ang boss! Sir, misis nyo lang pala. Yun nga ang ibig ko sabihin. Hi, Han. Lumipat ka na sa kotse ko, Edmundo. May party tayong pupuntahan. Late na tayo, ang tagal-tagal mo akong pinaghintay. Akala ko ba hindi ka na mag-attend? Ako na lang pupunta. Naisip kong importanteng pumunta para sa campaign mo. Halika na. Dito ka na sumakay sa kotse ko. Ayokong sumakay kasama ng mga bodyguards mong konsentidor. Han? Talaga bang kailangan mo pumunta? Dito pa ba tayo mag-aargue sa daan? Ha? Sumunod kayo. How's your latest conquest? Okay lang. Sa akin, hindi okay. Yung iba mong babae, dinidispatcha mo after a few months. Ito, binahay mo pa. Pati pamilya, suportado mo. Ang husay mo naman mag-imbestiga. Kung meron kang espiya sa babae mo, meron din ako. Kawawang Rachel. Doble-doble ang espiya. Kung hindi mo siya kayang dispatcha, tutulungan kita. Han, hindi ka ba naman nasanay sa akin? Kailangan ko ng mga ganitong diversyon. Kailangan ko ng konting exercise. Pag pinalis mo si Rachel, maghahanap din naman ako ng iba. Iba ngayon, Edmundo. Malapit na ang eleksyon. Kung gusto mo maging congressman, buburuhin mo muna yan. Good evening. Good evening. Hello. Hi, kamusta Oh, mo? kamusta ho? Hello. How are you? Hello. Good evening. Good evening po. Doktor? Good evening po. Hello. Oh, para turquado. Hello. Hello. Hi. Kamusta Kumusta kayo? kayo? Hi. Good evening. Hello. Hi. Oh, comadre. Good evening. Bakit ganyan kayo? Kanina pa kami naghihintay. Ang tagal-tagal niyo naman. Alam mo naman itong kumadre mo kung ilang oras sa beauty parlor. Si Edmundo talaga. Ay, naku, Mare, huwag kang maniniwala But dyan. it's worth it. Rowena, hindi ko alam kung anong sekreto mo. Bakit ang ganda-ganda mo? Para kang di tumatanda. Mare, simple lang. I don't let anything worry me. Pag may problema ako, dinidispatch ako kaagad. And besides, hindi ko binibigyan ng konsumisyon. Dapat lang. Hindi ba, padre? Attorney, how are you? Kumusta? Kumusta? Okay. Mayor, panalo na. Well, with your support, how could I lose? Mga kaibigan, meron po tayong malaking sorpresa ngayong gabi. Kararating lang po ng ating mahal na mayor, or should I say, Congressman Guatlo. Mrs. Guatlo, pwede po ba makarinig kami na isang magandang awitin? Oh. Kaya naman, Mare, pagbigyan mo na sila, nahihilingan ka. You're gonna sing. Sige na naman, request. O sige na nga. Ayan. Thank you, Mayor. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Kakanta ako mga kaibigan kung
iboboto ninyo ang aking asawa. Maaasahan ko ba? If we only have love, then tomorrow will dawn, and the days of our years will rise on the moon. If we only have love to embrace without fear, we will kiss with our eyes, we will sleep without tears. If we only have love, we can melt all the guns and then give the new world to our daughters and sons. If we only have love, with our I'll have brandy, please. open wide, then the Akala ko ba hindi mag-a-attend ang asawa mo? Ako rin nabigla. will stand Hindi ko alam na mag-a-attend. if we only have love. We will never bow down. Eh, anong gagawin ko dito? Nagtitingin na ng mga tao. Basta relax ka lang. Huwag kang pahalata. Ay, Edmundo. To be shared by all men. Ang lakas naman ng loob mo. Wala naman nakakilala sa kanya doon. Ibang crowd yon. At kung mayroon man, wala magsasalita. Lasenga yung babaeng yun, palibhasa laos na artista. I-skandalahin ka lang nun. Hindi ka na ba nahiya sa mga anak natin? Rowena, akong bahala. Hindi. Ngayong malapit ng eleksyon, hindi natin kaya kahit na gaanong kaliit na iskandalo. You get rid of that communist Tuazon, I'll get rid of your mistress. Marami naman politiko dyan na may kerida. Hindi naman na iskandalo. Iba si Rachel, yung ipinagpagawa mo ng bahay niya galing sa public funds. At saka immoralidad ang isa sa mga ikakaso sa'yo ni Tuazon. Malakas siyang kalaban, Edmundo. Don't underestimate him. Kung gagawa tayo ng parang para mawala siya, bakit naman kailangan madamay si Rachel? Dahil gusto ko. Para nabubuhos ko lahat ng panahon at pagod ko sa pagtulong sa kandidatura mo. Habang nandiyan yung babaeng yan, nasisira ang concentration ko. Hindi ako makakatulong sa'yo effectively. Mahihiya akong humingi ng extra financial help sa papa. Yan ang dahilan? Isa yon sa mga dahilan, Edmundo. Matagal na nating hinintay ang pagkakataong ito. Milyon-milyon nang nagagastos natin. Hindi tayo magpapatalo dahil lamang sa isang makating babaeng tagapandakan. Hayaan mo. Ako ang kakausap kay Rachel. Nadinig ko na yung linyang yan. Before, sa iba mong kerida, hindi umipekto. Pinatatago mo lamang sila at pagtalikod ko, lumilitaw ulit sila. You take care of Tuazon. I'll take care of Rachel. Hindi na ako naghintay na yayain mo pumasok. Hindi naman natin kailangang magbulahan eh. Alam naman nating sa asawa ko ang bahay na ito. Isa pa, hindi ka na magtatagal dito.
50,000. Sobra-sobra ito para makaarkila ka ng bahay na mas malaki dito. Bumili ka ng bahay sa Bliss. Ilagay mo na lahat ng damit mo sa maleta at umalis ka na sa bahay na ito. Hindi ka na babalikan pa ni Edmundo. Tapos na kayo. Si Edmundo lamang ang makapagsasabi sa akin yan at hindi ikaw. Umalis ka na sa buhay ng asawa ko. Nagkatasan mo na siya ng husto. Bakit hindi ka maghanap ng ibang lalaki? Yung may asawang madaling maloko. Huwag mo akong tratuhin katulad ng ibang babae ng asawa mo. Hindi ako puta. Tumatanggap ka ng pera sa asawa ko buwan-buwan, di ba? Regular mo rin siyang pinagseservisyohan sa kama. That makes you a puta. Right? Binabalaan kita. Pag hindi ka lumayo sa asawa ko, pabubuhusan kita ng asido sa mukha. Ipare-rape kita. Siya nga pala. Mula ngayon, mayor na ulit ang itatawag mo sa mister ko. Nakakahiya namang huwag maging magalang, hindi ba? Iniwan kong pelikula ng dahil sa'yo. Pati pamilya ko na skandalo ng dahil sa akin. Ginawa mo akong ibon sa hawla na nandyan pag gusto mo. Pagkatapos ngayon, pumutak lang tong asawa mo, basta mo na lang ako bibitiwan? Hindi naman kita binibitiwan. Ayokong mawala ka sa akin, Rachel. Kaya lang, importante sa akin ang eleksyong ito. Lolokohin lang natin sila. Babawas-bawasan muna natin ang pagkikita. Buti pa, umuwi ka muna sa inyo. Tuloy ang sustento. At anong mga oras na kailangan mo ako, andyan lang ako. At pagkatapos ng eleksyon, di balik sa dati. Eh, paano yung pabor na hinihingi ko sa'yo? Si Levi. Hindi ko nakakalimutan yon. Hayaan mo. Gagawa pa rin ako ng paraan. Minsan naiingit ako sa mayayaman, gaya ni na Eric. Miski anong gusto nilang pag-aralan, miski anong gusto nilang bilhin, kaya nila. Anong ginawa nila, ba't sila naging mayaman? Anong di ko nagawa, ba't ako naging mahirap? Kala ko kasalanan ng maging mahirap. Galing din ako sa squatter. Naranasan ko rin ang lahat ng hirap. Ang magsalok ng tubig kahit na may sakit ako. Ang hindi makaangal kahit na sinisilipan ako ng incheck habang naliligo ako. Dahil sa pinapautang niya kami ng pang-ulam. Ang halos lumuhod sa may-ari ng bahay dahil sa pinapalayas niya na kami. Kung pagmamasdan ka ngayon, di aakalain galing ka sa squatter. Paano ipinangako ko sa sarili ko na walang matitirang kahit na isang bahid o indikasyong naging mahirap ako. Hindi na ako babalik doon maski kailan. Sabi mo, may kaibigan kang nakakulong ngayon. Si Levi. Sabay kaming nangarap nun eh. Sabi namin, pareho kaming yayaman, saka magpapakasal. Hindi pala pwedeng pagsabay ng pag-ibig at pangarap. Yun, napagpasyahan namin hindi kami para sa isa't isa. Umantong ako sa ganito. Hanggang ngayon, nasa kulungan pa rin siya. Mahal mo pa rin ba siya? Hindi ko siya nakakalimutan. Pero wala nang mangyayari. Matagal na naming natanggap na magkaiba kami ng tinakbong buhay. Bakit? Wala. Sana umasenso rin ako kagaya mo. Rachel, mahal kita. Talaga, mahal kita. Ilang taong ka na? 18. Nag-uumpisa ka pa lang.
Hello? Rachel, Inay? Bakit ho? may nangyari ang itay mo. Natanggal siya sa trabaho kahapon lang. Ang suspecha niya, Ano suspecha? Alam kong totoo. Kinausap ng asawa ng kabit mong mayor ang manager namin. Pinatanggal ako. Nasilip ng isang kasamaan namin ang sulat niya sa manager namin. Pinagtiisan kong lahat ng kahihiyan sa opisina namin nung malaman nilang kabit ka ng isang mayor. Ngayon anong mukha iharap ko sa kanila? Eh, hindi naman ho tayo nakikialam sa buhay nila. Wala naman ho tayong masamang ginagawa. Bakit? Hindi mo masama yung kumakabit ka sa isang mayor? Anong tawag mo doon? Pagsasanta? Alam ko'y puta anak ko! Tama na yan. Kung puta ako, di puta na rin tayong lahat. Total, lahat naman tayo nakikinabag sa binibigay sa akin ni Edmundo, ah. Diyos ko, ano? Durami ang anak mo yan! Tama na. Pagkasagot, akala mo sino? Ano nga sa kwarto? Init naman ang ulo mo eh. tama naman ang itay mo eh. Alam ko yun, Inay. Pero, may magagawa pa ba tayong iba? Tsaka, nandiyan na yan eh. Kung alam ko lang kung... Hindi. Rachel. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bakit naman pati ang itay? Sinusunod ko naman lahat ng gusto mo, ah. Baka naman hindi si Rowena. Alam kong ginagawa ng asawa mo sa mga babae mo noon, Edmundo. Hindi siya tumitigil hanggat walang natitira sa buhay nila. Ganon din ang gagawin niya sa akin. Sana naman huwag niyang idama yung pamilya ko. Mapapagod din yon. Pag nailabas na noon ang galit tapos na yon. Huwag mo nalang pansinin. And besides, I have good news for you. Naayos ko ng papers ng kaibigan mo. Makakalabas na siya sa Muntinlupa. Totoo, Edmundo? Oo, sa Monday. Pero binabalaan kita, Rachel. Ayoko ng hanky-panky. Pwede ko ba siyang makausap? Pwede. Pwede mo siya makausap. Pero akong gagawa ng arrangement. Pasusundo kita kung kailan pwede. Ikaw ang bahala. Salamat, Edmundo, ha? Kung ang hanap niyo ay reforma sa lupa, magkasaganaan nitong ating bayan. Mga kababayan, huwag nating pabayaang yurakan ang ating mga karapatan ng mga palalong politiko. Ihalal si Suason, ang kandidatong mula sa atin at para sa atin. Suason, ang kandidato ng bayan. Mga kababayan, huwag nating pabayaang yurakan ang ating mga karapatan ng mga palalong politiko. Ihalal si Suason, ang kandidatong mula sa atin at para sa atin. Suason, ang kandidato ng bayan. Sitwasyon, runitwasyon ay halal na. Sitwasyon, runitwasyon ay halal na.
Falcon ang pangalan ko. Pansag lang yun. Dati kasi akong stuntman sa pelikula eh. Bodyguard ako ng mayor. Pwede ko bang buksan ang bintana? Naburo ko siguro sa loob, ano? Ako, miski kailan, hindi ako magpapakulong. Lalaban na lang ako ng patayan. Sagot ni Mayor lahat ng gastos mo. May pera dyan sa envelope. Sa'yo lahat yan. Boy. Sa'yo rin yan. Pwede ko bang malaman kung anong paggagawa niyo sa akin? Si Mayor magsasabi sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Kaya-kaya mo. Nagpa-imbestiga siya sa loob tungkol sa'yo. Alam niyang kaya-kaya mo. Isa pa pala, habang hindi pa natatapos ang pinagagawa ni Mayor, wala kang dapat pupuntahan at kausapin ang hindi namin nalalaman. Pati mga tawag mo sa telepono ay dapat nalalaman din namin. Ikukulong niyo rin ba ako? Marunong ka rin pala magpatawa. Sino yan? Levi, si Rachel to. Buksan mo pinto. Dinalang kita ng pagkain. Sandali lang. Ompong, pwede ba tayo mag-usap sa labas? Baka malintikan kami kay Mayor niyan. Sandali lang. Sige. Sandali lang, ha? Matapos lang itong pinagagawa sa akin ni Mayor, pwede na tayo mag-ibang lugar. Ipagagawa? Bakit? Hindi mo ba alam?
Akala ko ikaw nakipag-usap kay Mayor. Inayos niya release papers ko sa isang kondisyon. Meron siyang pagagawa sa akin. Meron siyang gustong papatay. Ganun lang ba yun sa'yo? Isa lang trabaho? Wala sa usapan namin ni Edmundong gagamitin ka nila. Sa palagay mo ba'y palalabasin nila ako ng walang bayad? May bayad. Ako. Salamat, Gil. Pero ang gusto ko, ako magbayad para sa mga ginawa nila sa akin. Total, sanay naman akong pumatay. Nung araw, pag pumapatay ako, nakukulong ako. Ngayon, kahit papano kapag nakapatay ako, makakalaya ako. Mag-iingat ka kay Edmundo. Huwag ka masyado magtitiwala sa kanya. Kinabit mo na ang buong buhay mo sa mayor na yan. Paano kung pabayaan ka niya? Paano kung palitan ka niya? Kilala mo asawa nun? Ewan ko. Hindi ko muna iniisip yon. Kapag nahalal ako, ang una kong gagawin ay ipatupad ang genuine na land reform. Maski dito muna sa atin. Marami kayong kakalabaning landlords kung gagawin mo yan. Sa bayang ito, wala kang may patutupad na maski na anong tama nang wala kang kakalabanin. Sabi nila komunista raw kayo. Wala akong pakailan. Simple lang ang gagawin mo. Tawag nila sa akin. Basta't ang alam ko, Papatayin mo siya. labang ko ay tunay na katarungan, tunay na kapayapaan. At tunay na pagkakaisa-isa. Edmundo, Samantala, isang lalaki naman ang bumug at pinahirapan bago binaril at sinulog. ayos na ba lahat? Well, everything is set. Everything is going smoothly as planned. Ayon sa mga residente, Okay, go ahead. bago nakita ang bangka, Bye. nakarinig sila ng tila nagmamakaawa. Ayan. Inay. Mabuti nakarating kayo kagad. Sinundo ako nila eh. Inay. Tama na, Inay. Tama na. Andyan ang ibang damit mo, anak. Alam mo, nang sabihin nila sa akin na nakalabas ka na, ninervous ako, baka ako, tumakas ka na naman. Totoo ba, anak, na kalaya ka na? Oo, Nay. May release papers na ako. Eh, bakit hindi ka sa atin umuwi? Wala kaming kasama ng mga kapatid mo rin eh. At saka nasasabik na rin sila sa'yo. Meron lang akong trabahong kailangan tapusin. Ito ho. Pangbilhin nyo ng makina. Di ba nung araw nyo pang gusto magkaroon ng negosyong pananahe? Ang matira ho dyan, panggastos nyo kay B-Boy. Sabihin sa kanya, mag-aaral siya muli. Saan galing ang pera to, anak? Ano ba talaga nangyayari? Nay, mga naipon ka yan sa mga trabahong ginawa ko sa loob. Napakalaki ng perang ito.
Naku, baka mamaya kung ano na Hindi na naman. kayo nasanay sa akin. Basta't katarantaduhan ang gagawin mo, talagang hindi ako masasanay. Gaya ng mga taong sumundo sa akin, mukhang hindi sila gagawa ng mabuti. Mag-iingat ka, anak. Nay, uwi na nga kayo. Kung ano-ano ang iniisip ninyo eh. Trabaho lang to. Sige na. Tapusin mo na kung ano man yung trabahong yan. At pagkatapos, umuwi ka na sa atin. At nang magkasama-sama na tayo. Opo, Inay. Mahal ko kayo, Inay. Kung maibabalik ko lang ang pagiging bata mo, na bawat sabihin ko ay sinusunod mo agad. Nagsisentimento ka na naman. Ang hinihingi ko sa inyo ay ang inyong suporta. Hindi ng pera, kundi ng pangunawa, ng katapatan, ng dedikasyon. Ang ating bansa ngayon ay nilalamon ng mga taong katulad ni Tuazon. Mga taong kalaban ng demokrasya. Mga taong nakikipag-ugnayan sa mga komunista. Ang gusto natin ay isang bansang pantay-pantay ang lahat ng tao. Magaganda, malilinis, masasaya. Walang inaapi at walang nang-aapi. Makatao. Tulungan ninyo ang asawa ko. Kay Guatlo po tayo. Kamusta? Ay, kamusta ho? Hello? Salamat. Sige ho. Kay Guatlo po tayo. Oo, Guatlo tayo. Kamusta ho? Hi. Ayun na yung mayor! Aasahan namin kayo. Salamat, Mrs. Hi. Pagsulat sa balota, huwag kang limutan, Guatlo. Guatlo. Uy, ulit ko, boy. Ulit ko. Kunan mo kami. Kunan mo kami. Ano ang nalalaman ng isang mangmang na katulad ni Tuaso? Iboboto ba niyo siya para maging kinatawan ng ating probinsya? Ano ang gagawin niya sa Kongreso? Ang magtanim ng palay? Ang kailangan ninyo ay isang taong nakakaintindi. Hindi lamang kung ano ang inyong mga problema, kundi kung paano ito dadalhin sa Kongreso upang mabigyan agad ng aksyon. Ang sabi po nila, hindi daw po ako marunong sa politika dahil isa lamang akong hamak na magsasaka. Isang hamak na magsasakang kagaya ninyo. Opo, inaamin ko pong hindi ako politiko. Hindi ako marunong mangurakot ng pera ng gobyerno. Hindi ako nagdadala ng maraming bodyguards at mga barel. Hindi ako marunong mambola, lalong-lalo nang hindi ako sinungaling. Ang pag-ibig ko'y hindi kukupas tulad din ng umagang may pag-asang sumisikat. Ang ating
mga nararamdaman kung ano ang inyong mga paghihirap. Dahil galing ako sa inyo, ako ay kauri nyo. Kung ano po ang kinakain nyo, yun din ang kinakain ko. Kung saan kayo nakatira, doon din ako nakatira. Isa ako sa inyo! May mga kandidato dyan, mga kababayan ko, na hindi nakapupunta sa lugar ninyo nang walang kasamang mga bodyguards. Bakit? Natatakot pa sila sa inyo? Paano silang makapaglilingkod sa inyo kung sila'y takot sa mga mamamayan? Ako, mga kababayan ko, wala akong private army. Wala akong mga armas. Wala akong mga bodyguards sapagkat naniniwala ako sa kapayapaan! At kailanman, ang inyong abang lingkod ay hindi maniniwala sa paggamit ng dahas! At ang panghuli nating kandidato sa gabing ito, mga kababayan ko, ay si Binibining Aimee Trinidad. Yan po, mga kababayan, ang nagagandahan nating kandidata ngayong gabi para sa pagkabinibining Barangay San Jose. Sino kaya sa kanilang tatanghaling binibining Barangay San Jose? Sa ilang sandali malalaman na natin. Pero bago yan, mga kaibigan, nais kong ipakilala sa inyo ang bumubuo sa Board of Judges ngayong gabi. Mula sa aking kanan, Attorney Rene San Jose. Si Mrs. Esther Yap, ang presidente ho ng Women's Civic Organization ng Barangay San Jose. Ang susunod ho ay ang chairman ng Board of Judges ngayong gabi. Kagalang-galang na kandidato ng Partido Bisig ng Bayan pa congressman. Ang ating minamahal na si Attorney Ricardo Tuason. Umabas tayo, matagal tayo. Layas mo tayo. Kasalukuyang pinakikilala si Atty. Tuason bilang chairman ng isang beauty contest sa Barangay San Jose, Concepcion, Rizal nang siya ay biglang barili ng isang di pa nakikilalang salarin. Hanggang ngayon ay hindi pa alam ng polisiya ang dahilan ng pagpaslang kay Atty. Tuason. Ayon sa mga investigador, maaaring isang political killing ang nangyari at maaari rin namang gawa ng isang rightist. Papatayin mo lang siya, nakawala pa. Anong ginagawa ng baril mo? Anong ginagawa ng utak mo? Eh kung mahuli yun ng mga pulis, kailangang mapatay mo siya ngayon din. Kapag nasundan siya rito ng mga tauhan ni Mayor, papapahamak tayo lahat! Hindi ka na ba nagsawa ng pag-aakyat ng skandalo sa bahay na ito? Wala na ho kasing ibang mapupuntahan si Levita eh. Kaya dito mo dinala. Ate, galing munti yan. Kapapatay lang ng tao. Gigi, dinouble cross siya. Wala akong pakialam kung dinouble cross siya. Wala akong pakialam kung may kasalanan siya o wala. Sigurado nga yung pinaghahanap na yan ng mga tao. Eh kung di tumatuntun yan. Tayong namimiligro sa ginagawa mo, anak. Ang dami-dami na natin problema. Maawa ka naman sa atin. Hayaan niyo, Inay.
Bukas na bukas, ihanap ko ng malilipatan si Levi. Eh bakit ipagpapabukas mo pa? Eh di ngayon na. I'm sorry. Naintindihan ko sila. Bukas na bukas, aalis ako. Pupunta ako sa probinsya. Makikipagtuos ako kay Edmundo. Niloko niya ako. Pabayaan mo na siya sa akin. Sa akin siya may utang. Matagal niya na ako niloloko. Pero ang tanga-tanga ko, patuloy ako nagpaggamit sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sanay ako lumaban sa mga hudas. Ilang taon ko siyang pinagtiisan. Gabi-gabi umaate ako para sa kanya sa kama. Ikaw, Levi, magmula na maghiwalay tayo. Nagkaroon ka naman ng iba. Ibang minahal. Ibang babae. Oo. Marami. Pero wala akong minahal. Maski isa. Rachel? Inay? Inay? May naghahanap sa'yo. Jonathan. Maiwan ko muna kayo. Anong ginagawa mo rito? Nagpumilit akong papasokin ng nanay mo. Sabi ko sa kanya, mapagkakatiwalaan niyo naman ako eh. Pumunta nga pala ako sa dati mong tinitirhan. Sabi nila, wala ka na raw doon. Jonathan, si Levi. Kaibigan ko siya. Jonathan, may problema kami. Baka madamay ka pa. Gusto ko makatulong. Nay, may mga lalaki sa baba, may mga dalang baril. Ha? Maraming salamat, Jonathan. Rachel, may mga tao sa baba, may baril. Si Falcon. Dito kayo dumaan. Dito. Sama ako! Huwag ka nang sumama, Jonathan. Maiwan ka na. Hindi, tutulong ako. Dali! Bakit? Ano kailangan nyo? Yan ka lang. Teka! Boy! Ano ba kailangan? Dito! Dito nagdaan! Boy! Sabi mo kay Albert! Salubong sa kanto! Dali! Diyos ko. Dito! Jonathan, doon kayo. Ayoko! 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 Ayoko, Levi! Ayoko! Doon! Jonathan, dali! Levi, mag-isip ka! Levi!
Yung mga dumadating na! Silbert! Patay! Dali ko ninyo! Dali! Levi. 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 Pumalpak ka na naman? Bakit mo pinabayaan si Rachel? Isa lang puta, hindi mo pa mapatay? Asan ba bayad mo? Uli-uli, huwag niyo ako sasampalin. Maski magulang ko, hindi ko pinayagan gawin yan. Kung sa akala niyo wala na akong silbi, ipapatay mo na lang ako. Pero wag mo ako sasaktan. Kung ayaw mo masaktan, pagbutihan mong trabaho mo. Rowena, kami na mag-uusap ni Falcon. Mag-usap kayong mabuti at nauubusan na ako ng pasensya sa inyo. Itigil mo yung bunganga mo, ha? Baka ikaw naman sa palingko. Ako ang nagutos kay Falcon na huwag gagalawin si Rachel. Ano? Naloloko ka na ba? Naloloko na ba kayo? Nakita niyo yung pagpatay kay Levi, pati yung Jonathan na yun. Paano kung magpunta siya sa kampo ni Tuazon at magsumbong? Anong gagawin mo? Ha? Naisip mo na ba yun? Naisip niyo na ba yun? Ha? Mga inutil! Sige, Falcon. Hanapin niyo si Rachel. Opo, Mayor. Itong teenager ko lang ang dahilan kaya ako pabalik-balik dito sa Pilipinas. Otherwise, I'll just stay in Japan for good. Hindi ko matagalan ng gulo dito sa Pilipinas. Ha? Oo nga, at tama naman yung sinabi mo. Paano naman yung anak mo? Sandali lang excuse me. Dad. Okay dyan, baka ko rin pa yung ininom nyo. Oo, nag-enjoy kami dito. Kuha na lang kayo. Kuha na kami. Sige. Thank you. Dad, I have to go. Pupunta, marami pa tayong bisita dito. Yan, papakilala mo na kita. Si Mrs. Pineda, anak ko, si Eric. Si Bong. Si Bong. Do you remember? Bong! Oh. Hello. Ben. Hi. Excuse me, Sandali lang, O, ba't ka ba nagmamadali? Dad, pupunta ako sila RJ sa basement. O, sige, bilisan mo pero bumalik ka kagad. Okay na kayo rito. Walang papasok rito. Eric, di ba kami pwede umakyat? Mukhang enjoy ang party sa taas eh. Maawa ka naman sa amin. Batong-bato na kami rito eh. Sorry, pero hindi kayo pwede magtagal dito eh. Ano bang balak niyong gawin? Wala ka bang alam na pwede namin mapagtaguan muna, pansamantala? Mas kinabayaran namin sila. Cho, di ba yung pinsan mo may resort sa Batangas? Baka pwede sila Jonathan doon. Pare, hindi ko naman pwede ipahamak ang mga pinsan ko eh. Ano na lang sasabihin nila sa akin yan? Eh, hindi naman natin sila ipapahamak eh. Oh, kailangan tulungan natin sila. Pare, kung tulong lang, okay. Pero ibang usapan na to, patayan na to eh. This is more than we can handle. Jonathan, pare, kaibigan ka namin. Pero, delikado na tong ginagawa mo eh. May pinsan akong may bahay sa Antipolo. Bihira silang tumira doon. Pwede ko kayong dalhin doon kung gusto nyo. May imbestigahan pa natin kung talagang hinahanap kayo ng mga tauhan ni Mayor. Oh, ganito gagawin natin. Dito ka muna ha, pasensya ka na masikip tong kwarto ko eh. Pero okay na. Hindi, okay nga eh. Salamat ha. Okay lang. Paano? Alis na kami. Pinsan, ikaw nang bahala sa kanila. O sige, akong bahala. Salamat, Dodo ah. Wala yun. Eric, RJ. Pare. Oh, it's nothing. Dito muna kayo. Huwag kayong mag-aalala dyan sa pinsan pare, ko. okay lang, Mukhang ha? mainin pero matapang din yun. Di kayo pababayaan kung sakali. Salamat, pare ha. Oh, ito. Tago mo. Pare! Sige, kailangan mo yan eh. Kung kailangan pa, alam mo na kung saan ako kukontakin. Hayaan mo, yung kaso mo, kukonsulta ko yun sa daddy. Talakasan lang yan eh. Mali mo, may kakilalang daddy sa military. Paki-contact mo na rin si Inay, ha? Baka kasi nag-aalala na yun, eh. Sige. Pakisabi, Pare, okay bahala ako. ka na dyan, ha? Sige, pare. May ilang mga blind items na lumalabas sa mga column. Pinagsususpetsahan ka sa pagkamatay ni Tuason. Oh, horseshit. Mga righties ang tumira sa kanya. Masyado na kasi siya kumakampi sa mga rebelde. Obvious na obvious yan. Alam ng lahat na komunista si Morales. It's all over the papers. Everybody's talking about it. Daddy, we're going na.
Daddy, dapat ng ticket namin sa World on Ice. Oo, kailangan na namin. Okay. Angie, Sir? could you please attend to them? And please contact Mr. Duran. Sige, gawin mo na 5. Seriously, Senator. Nagre-reklamo na ang pinagkukunan natin ng fundings ng campaign mo. Dahil ang tumari scandals. We have to find ways of cleaning up the whole thing. Ang kinakailangang ma-emphasize natin ngayon ay ang clean, wholesome family image mo. Lalo na ngayong mas malakas ang ipinalit kay Tuason na kalaban mo. Dehado tayo kay Morales. Ano ginagawa ng mga PR people mo? Kung manalo si Tuazon, saka lang natin siya ipapapatay para automatically ikaw ang pumalit. Sa nangyaring pagkamatay niya, nakuha ng partido niya ang simpatya ng publiko. Namamayagpag ang punyetang si Morales. Yan si Morales. Marami rin kademonyo ang ginagawa. Kagaya ko. Hindi gaya ni Tuason. Aminin ko, talagang malinis. Madali kong matatalo yun. Kung demonyo siya, lumalabas sa publikong mas demonyo ka. Siya pa rin ang iboboto. Ano bang sabi ni Falcon? Nakita na ba si Rachel? Ang mga tauhan mo, puro lampa. Ako na lang gagawa ng paraan. Huwag ka na nga makialam. Kailangan kong makialam para matapos na itong lahat. Kakausapin ko si Falcon. May ipagagawa ako sa kanya. Hindi ba delikado itong ginagawa natin? Bakit tayo nag-iispiya sa mayor? Para malaman natin kung totoo talaga yung hinanap nila sila Rachel at Jonathan. Enjoy naman, di ba? Para tayong mga spies, pare. Anong enjoy? Delikado ka mo. Eh kung makita tayo ng goons ng mayor, di pati tayo nadamay. RJ, ang duwag mo talaga. Pero protektahan ko lang sarili ko. Eh si Jonathan naman kasi, mamimili lang ng babae na in love. Ayan, querida na isang mayor, may sutukil pa. Kaibigan natin siya. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Kinakailangan makita natin siya. Kung kinakailangang... Tara, teka. May susunod yata sa atin, ah. Uy! Pare, ano to? Ano to? Bakit, pare? Oh, boss. Ano violation namin? Baba! Oh, boss. Wala naman ginagawa. Pasok! Sige. Pare, ikaw ba si Eric? Oo. Bakit? Bumaba ka muna. Ano ba? Pare, bitiwan mo Sino siya. ka ba? Bitiwan mo siya. Bitawan Ayaw mo mo ako. sumama eh. Sino ka ba? Wala ka nang pakialam doon. Tigas ka, ha? Ha? Lumabas ka nga dyan. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Sabi! Wag! Siguro ikaw ang dapat namin tanongin. Nasaan sila? Sino sila? Wala man talaga ako alam dyan eh. Wala kang alam, ah. Richard. Sagutin mo ako ng mahusay. At hindi ko na kayo istorbohin. Ulitin ko. Saan nagpunta si Rachel? Sinabi ko naman eh. Talagang di ko naman talaga alam eh. Maawa kayo sa akin. Pakawalan niyo na ako. Kaibigan lang namin si Jonathan eh. Hindi naman namin kakilala yung babaeng yun. Maawa kayo sa akin. Eric Dodo, tulungan niyo ako! Hindi mo talaga alam? Opo. Maniwala ko kayo sa akin. Hindi ko talaga alam. Umalis lang ko sila eh. Tapos, maawa ko sa akin. Maawa ko kayo sa akin. Maawa ko. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo. Maawa ko kayo sa akin. Maniwala ko. Eric no! Sige. RJ.
Ajay. Dali niyo ako sa ospital. Ajay, ayoko mamatay. Ayoko pa... Ajay. Ajay. Sige, sige. Tama na yan. Tama na yan. Tama na yan. Huwag ka matakot sa akin. Hindi ko kayo sasaktan. Sabihin lang nyo kay Rachel na tawagan ako sa numero nito sa loob ng 24 oras kung gusto pa niya makita ang buhay ang kanyang magulang. Okay? Kunin mo. Sige na. Kami nang bahala rito. Tayo. Tayo na! Ba't na? Siguradong imbestigahan kami ng mga pulis. Dahil kasama kami ng mapatay si RJ. Kapag sinabi naman namin ang totoo, baka kami naman ang papatay. Hindi kayo dapat madamay dito eh. Patawarin niyo ako. Rachel, kailangan tawagan mo doon sila agad. Kamusta, Rachel? Kanina pa namin hinihintay ang tawag mo. Putang ina mo, Falcon. Anong ginawa mo kila Itay? Ikaw naman, Rachel, oh. Nagagalit ka agad eh. Inimbita lang namin sila dito para magkausap-usap tayo. Ikaw na nga lang hinihintay namin eh. O ano, makakarating ka ba? Maawa ka sa kanila, Falcon. Wala silang kasalanan. Rachel, pinalabas mo naman ako masama niyan eh. Wala naman akong binabalak na gawin ng masama sa mga magulang mo. Gusto ka lang namin makausap. O paano? Makakarating ka ba? Pakawalan mo na sila, Falcon. Kakausapin ko si Edmundo. Makikiusap ako sa kanya. Alam ko, mahal niya pa rin ako. Pumunta ka lang dito. Dito lang tayo mag-usap. Gusto kong makausap ang inay. Para mo ng awa, Falcon. Yun lang pala eh. Psst. Bilisan mo. Hello? Rachel, anak. Inay, sinaktan ba nila kayo? Inay, patawarin niyo ako. Sabihin niyo sa Itay na patawarin niya ako. Anak, ihintayin ka namin. Mag-iingat ka, ha? Oo, Inay. Huwag ho kayo mag-alala. Gagawa ho ko ng paraan. Sina Gigi ho, nasaan? Nasa probinsya. Buti na lang wala sila sa bahay. Sige ho, Inay. Gagawa ho ako ng paraan. Kakausapin ko si Edmundo para pakawalan na kayo. Tama na, tama na. Nay? O ano, Rachel? Maliwanag ba? Ha? Huwag ka masyado magtatagalat ba? Masyado ako nagiging mainipin itong mga araw na to eh. Magsumbong na lang kaya tayo sa pulis. Baka mapahamak sila Itay eh. Eh kung magsumbong kaya tayo sa kampo nila Morales, sigurado po protektahan nila tayo dahil kalaban nila si Mayor Guatlo, di ba? Pare-pareho lang sila. Ang iisipin lang nila ang sarili nilang interes. Gagamitin nila tayo. Pero pag nagkagipitan na, hindi pa babayaan din nila tayo. Alam ko na. Oh, Rachel, kumusta ka na? Utang ina mo, Edmundo. Kung merong mga taong hindi dapat manatili dito sa mundo ay mga taong katulad mo. Kapag may nangyari sa Rachel, makikita sandali. mo, hindi lang... Doon ka muna. Rachel, wala naman akong masamang intensyon. Kaya ako pinakuha mga magulang mo para masigurado kung kokontakin mo ako. Lumalayo ka na kasi sa akin eh. Gusto lang naman kitang makita uli. Alam mong mahal na mahal kita, Rachel. Kilala ko rin po ang mga tauhan ni Mayor Edmundo Guatlo. Sila ang pumatay sa aking kasintahang si Levy. Pero ang utos ay nanggaling
galing kay Mayor Guadlo. Siya rin po ang nagutos kay Levy na patayin ang kanyang kalaban na si Mr. Tuazon. Ipinakidnap niya ako sa kanyang mga tauhan at dinala sa kanyang resort. Doon po ay ginahasa ako ng mayor. Inalok niya ako ng bahay at sustento para sa aking mga magulang. At binantaan niyang kapag hindi ako sumunod ay pasisira niya ang aking muka. Wala akong magawa. Tumigil ako sa pag-aartista at ako'y naging kanyang kirida. Magpapagawa ako ng maraming kopya. Ikakalat ko sa lahat ng dyaryo at TV stations. Rachel, sandali. Bakit hindi natin pag-usapan ito? Ibibigay ko sa iyo yung tape. Pakawalan mo muna ang mga magulang ko. Sabihin mo sa akin kung saan tayo magkikita. Okay, Rachel. Nanalo ka. Hanggang dito na lang siguro kayo. Sigurado ka? Oo. Rachel, mag-ingat ka. Hintayin ka namin dito. Salamat. Ingat, ha? Rachel, kanina ka pa namin iniintay ah. Asan si Edmundo? Siya ang gusto kong makausap. Busy si Mayor, kaya kami na lang ang pinapunta rito. Nasaan ang tape? Si Edmundo ang gusto kong makausap. Ang dami-dami mo ng sakit ng ulo dinadala sa amin ah. Ang akala mo ba pwede ka pa rin maging senyorita dito? Puta ka. Hindi ang tape ang kailangan namin. Ikaw, Umpong. Ano ba kayo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako, sabi! Rachel! Inay! Rachel! Itay, patawarin niyo ako. Sige, magdrama muna kayo. Ano? O bakit? Akala mo ba makakalis ka pa dito? Ha? May mga pinagbilinan na akong mga kaibigan. Kaya pag may nangyari sa akin, ibubulgar nila ang lahat. Siya nga. Magsalita naman kaya sila. Lalo na kapag tulutukan namin sila ng baril at binantaan ng buong pamilya nila, ha? At sino naman kaya maniniwala sa kanila kung sakali? Susunugin namin kayo dito ng buhay. At sisiguraduhin kung walang matitirang bakas nyo. Pinanghiya ka! Inay! 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 Tabi! Tabi kayo lahat! Inay! Inay! Baba niyo mga baril niyo! Baba niyo mga baril niyo, kundi! Baba niyo! Tumakbo ka na! Dali! Malis ka na! Hindi ko kayo pwedeng iwan. Tumakbo ka na! Itay, paano ako kayo? Kung di ka alis, lahat tayo mamamatay dito! Dali! Bilisan mo! Patawarin niyo ako, Itay. Patawarin niyo ako. Inay! Itay! Bilisan mo! Buti naman ho't nakukuha niyo pang tawanan ng mga intrigang lumalabas. Part na ng politika yan eh. Mga kere-kerida, kesyo kami daw ang nagpapatay kay Tuazon, graft and corruption. Ano naman kaya ang maiimbento nila next time para siraan kami?
Kilala ko yan si Morales. Madumi ang makipaglaban. Excuse me. Bobby? Bobby, Eric, tama na yan. Kanina pa kayo dyan. Lalagnatin kayo niyan eh. Glo, halika. Mga towels nila. Dali. Ahon na. Yan na. Okay, dry yourself now. Dali, dali. O teka, magmerienda muna kayo. Ma'am, sandali lang po. Isa lang pong shot. Like this? Opo, ma'am. But they're wet. Okay lang po yun. So, ganda po yun. May human touch. Are you sure? O, sige. O, yan. Smile. Ma'am, isa pa, ma'am, yung medyo candid. Okay. Ayan, ma'am. Okay na yan. Yan. Like this? Halika, magmerienda na tayo. Glo! Yes, ma'am. Okay na ba yon? Lamig, ano? Glo, pagmeriendahin mo na sila pagkatapos papaliguin at may lakad pa yan. Oh, bigyan ninyo si Morales ng picture na yon. At lagyan ninyo ng caption, Picture of Mrs. Guato as a corrupt mother. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Isa lang. Sure. Excuse us, please. Excuse us? May conference pa ako mamaya eh. Anong gagawin natin ngayon? Ano pa? Kailangang mahanap ang putang yon. Kailangang mapatay siya, Edmundo. Toto. Pare, dugo oh. Gising na siya, medyo groggy pa. Pero okay lang. Kukuha na ako ng kape. Inumin mo muna tong kape mo. Thank you. Akin. Sige. Bumalik kami sa bodega. Wala sila. Wala ang katawan ng inay mo at ng itay mo. Kailangan maghanda na tayo ng dapat nating gawin. Sorry, Jonathan, ha? Pati ikaw, pamilya mo, pati mga kaibigan mo nadadamay.
Nasaktan pa naman ako damay eh. Hindi kita pababayaan. Sisimula ka pa lang. Habang may panahon, magsimula ka ng tama. Ng malinis. Nakukulong na ako rito. Hindi na ako makakatakas. Pareho lang kami ni Levi. Kahangalan na para sa amin ang tumakas. Magkaiba tayo ng buhay. Di mo ba nakikita? Iba ang patutunguhan mo sa patutunguhan ko. Hindi ko makakaya pag nawala ka. Sabi ko na rin yun. Magkahiwalay kami ni Levi. Akala ko hindi ko makakaya. Pero ang lahat ng bagay, makakaya. Edmundo, huwag kang mag-alala. Pwede bang hindi ako mag-alala? Nagrarally mga tao. Paimbestigal ako ng Council on Good Government. Sinasamantala ng punyetang si Morales sa mga issue laban sa akin para siraan ako sa mga taong bayan. Pag nakausapan lang si Rachel, sasambulat ang lahat at tuluyan na ako masira. Maski noon pa, sira ka na. Sinabi ko na kasi sa'yo, tigilan mo na yung kakatihan mo. Pero hindi bale, pasasaan ba't makikita rin ni na Falcon si Rachel? Mapapatay nga siya. Pero paano pag nabulgar na ako? Hindi lang ako matalo sa eleksyon. Baka makulong pa ako. Putang inang Rachel yun. Putang inang Morales. Ruwena, tulungan mo ako. Hindi ako makakapayag na basta-basta na lang mawala ng ganito lahat ng pinaghirapan natin. Buhay at kaluluwa ang pinuhunan natin. Matutupad pa rin lahat ng mga pangarap natin, Edmundo. Kailangang lumaban ka. Kailangang lumaban tayo. Hindi tayo dapat magpatalo, Edmundo. This way. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo. Hi. Thank you. Okay. Pinatay mo anak ko! Nasaksakin ako. Akala ko katapusan ko na. Ganun pala yun. Ang una kong naisip ay ang aking mga anak. Sinong mag-aalaga sa kanila? Paano ang asawa ko? Paano ang mga taong pinaglilingkuran ko? Sabi ko sa Diyos, "Oh God, huwag mo muna akong kukunin. Marami pa akong gustong gawin for my people. Hindi pa ako dapat mamatay." Everything is getting out of hand. Nagiging chaos at anarchy na. Pati pamilya ko ay gusto na nilang saktan. Sir, ang nagtangkada ho ay ina ni Lev Palisok. Kilala niyo ba siya? Wala akong kilalang ganung tao. Malakas ang suspisyon kung
inupahan sila ng kabilang kampo. Eh ano naman po ang masasabi nyo sa paratang na may kinalaman daw po kayo sa nangyari kay Tuason? Lahat na lang na charges ay binibintang sa akin. Kung talagang may ebidensya sila, bakit hindi nila ilabas? Hindi itong ganito. Asawa ko gusto nilang patayin. Testigo ko ang Diyos. Malinis ang konsyensya ko kung mamamatay ako ngayon. At haharap sa Kanya, haharap ako ng walang kasalanan. Kung talagang sigurado sila sa kanilang mga bintang sa akin, ay bakit hindi nila patunayan sa korte? Ang batas ay mas mataas at mas makapangyarihan sa ating lahat. Sa batas lang ako yuyuko. Pero maski sinong Poncio Pilato riyan, ay hindi ko kinatatakutan. Pati kawawang may bahay ko ay dinamay nila. Ano ang nagawa naming kasalanan? Let us not resort to violence. Wala akong iniisip kundi ang kapakanan ng mga taong bayang aking pinaglilingkuran. Kasinungalingan! Bawang kasinungalingan! Mga kababayan, meron ho akong gustong sabihin sa inyo tungkol sa inyong mayor. Matagal na kayong niloloko ni Mayor Guatlo. Siya ho ay isang mamamatay tao. Siya ang nagpapatay sa aking mga magulang. Iboboto niyo pa ba uli ang isang mamamatay tao? Siya din ho nagpapatay sa kanyang kalaban na si Tuazon. Mga bunyeta kayo! Uy! Sino ang bayan? Paano nakapasok yan dito? Palisin niya! Huwag mo sabihin na hindi mo ako kilala, Edmundo. Kilala mo ako dahil ibinahay mo ako at ginamit mo ako. Mga kababayan, pasensya na po kayo. Huwag kayong makikinig sa babaeng yan. Kung ano-ano talagang pakulo ang naiisip ng aking mga kalaban para siraan ako. Oh, Rachel, kumusta ka na? Putang ina mo, Edmundo. Kung merong mga taong hindi dapat manatili dito sa mundo ay mga taong katulad mo. Kapag may nangyari sa mga magulang ko, makikita mo. Rachel, wala naman akong masamang intensyon. Kaya ako pinakuha mga magulang mo para masigurado kung kokontakin mo ako. Lumalayo ka na kasi sa akin eh. Gusto lang naman kitang makita uli. Alam mong mahal na mahal kita, Rachel. Kilala ko rin po ang mga tauhan ni Mayor Edmundo Guatlo. Sila ang pumatay sa aking kasintahang si Levy. Pero ang utos ay nanggaling kay Mayor Guatlo. Siya rin po ang nag-utos kay Levy na patayin ang kanyang kalaban na si Mr. Tuazon. Doon po ay kapag hindi ako sumunod ay pasisira niya ang aking mukha. Wala akong magawa. Tumigil ako sa pag-aartista at ako'y naging kanyang kirita. Magpapagawa ko ng maraming kopya. Ikakalat ko sa lahat ng dyaryo at TV stations. Rachel, sandali. Bakit hindi natin pag-usapan ito? Ibibigay ko sa iyo yung tape. Pakawalan mo muna ang mga magulang ko. Sabihin mo sa akin kung saan tayo magkikita. Okay, Rachel. Nanalo ka. Jonathan. Ang narinig po niyo ay ang nakaraang pag-uusap namin ni Mayor Guatlo. Doon po ay inaamin niyang ipinagkidnap niya ang aking mga magulang. Matagal na rin po niya akong ipinahanap sa kanyang mga tauhan dahil marami akong nalalaman tungkol sa kanya. Natatakot siyang ibubulgar ko ang lahat ng mga kasamaang ginawa niya at ng kanyang asawa. Si Mayor Guatlo po ang nagpapatay sa kasintahan kong si Levy. Ipinapatay rin po niya ang mga magulang ko. Siya rin po ang nagpapatay sa kalaban niyang si Mr. Tuazon. Marami pong koneksyon si Mayor Guatlo at makapangyarihan kaya walang makalaban sa kanya. Pero panahon na para matapos ang kanyang mga kasamaan. Ang inyong mayor ay isang demonyo. Alam ko lahat dahil ako ang kanyang kirita. 2 taon niya akong ipinahay at sinustentohan. Pera niyo ang ginagastos niya sa akin. Para akong nakakulong. Come on. Tama na. Nag-uumpisa ka pa lamang. Magsimula ka ng tama. Magsimula ka ng malinis.